Hello guys, so for today's video, ang gagawin natin is Toyota Avanza 2006 G variant. So, regular PMS lang naman to. So, tsaka papalit tayo ng belt. Mali pa nga to kasi they're running the 5PK or 6PK. So, papalitan pa natin yan sa parts store. Pero, ang job order lang dito is change oil. Tapos, palit ng belt. Drive belt or fan belt. Hindi pan belt. Fan belt. Okay? So, yun. Let's drain the oil first. Luwagan muna natin to para may sample tayo. So, yun. Samahan nyo ako. Okay, so first step for loosening the belt. Ito. So, ito muna po luluwagan nyo. 12mm na yan. Which is 12. Ayan. So, much better kung may ganito kayo. Socket wrench. Mura lang yan. Sa online shops. So, ayan. Luluwagan nyo muna to. And then after that, ito kasi pinaka-lock nyan. After that, ito. 12 din to. So, make sure na malayo siya. At gumagalaw na siya ng ganyan. Para, pwede nyo na itong hugutin. Look what would happen. Yun. Yan lang siya kadali. I-unhook nyo lang siya. Pero, take note na tandaan nyo yung kanyang orientation ng belt. So, papakita ko sa inyo kung paano yung orientation. Okay, so, tandaan nyo yung orientation, which is ito. So, loop muna dito. Okay, sagasa dito. Sa kanyang, I think this is water pump. Tapos, tensioner, idler bearing, main pulley, AC compressor, ayan, AC compressor. Tapos, dito sa power steering. Isa pa, starting from dito naman. Ayan, so, starting here, power steering pump, AC compressor, ayan, sa baba, AC compressor. Yan yung unang huhukan. Pupunta dito sa kanyang, I think this is water pump, alternator, loop dito sa idler bearing at main pulley. Yun. So, tanggalin muna natin siya. Yan, saying goes by. Yan lang naman siya. Yan. So, tandaan, ito naka-straight dito papunta sa idler bearing. Okay, since wala na, ito na siya. Laki, no? So, de-drain natin yung langis. Papakita ko sa inyo kung saan yung drain plug. Okay, so for changing the oil, ito naman, punta kayo dito. Ay, mabalabo. Okay, so for changing the oil, oh my god, may tagas ang aking pinion, no? Ito, starting from here. Okay. So, anywho, ito yung kanyang oil pan. Ayan, so, yan yung didrain natin. Si Toyota talaga may design na ganito para hindi kayo mababasa. So, serviceable talaga si Toyota. Ayan. So, luluwagan na lang natin yan. Size 17. Tama nga ba? 17? There we go. 17 na. So, luluwagan lang natin to. Medyo mahigpit to. So, hold on. Okay. So, ang technique ko dyan, when removing this drain plug, sa mga beginner guide to guys. Hindi to para sa mga mekaniko na. So ayan, syempre luluwagan mo muna siya, pero wag mo siyang hahayaan mag pull out or mawala doon sa butas. So ikutin mo lang siya while pressing on it. So dinidikit to pa rin siya dun sa drain plug, kasi once na okay na, ayan, tumutulo na, pwede mo na yung hugutin. There. So, wala ka masyadong dumi. There.
Ayan, so ito yung drain plug. Ayan, so punasan nyo lang. Kita nyo to, meron ng silicone. Ayan, so nilagyan natin ito ng Teflon para hindi ganun magtagas. Okay, so next naman, tatanggalin natin. So, yan, hayaan nyo lang siya mag-drip. Okay, yan, nag-drip na siya. So, ang next natin tatanggalin ay oil filter. Okay, so, since tumutulo pa siya, yan, naman rin yung tagas. Oh my God. So, buksan nyo rin to para brake loose lang. Uy, tigas ah. Hold on. Pag medyo masikip, kuha lang kayo ng adjustable wrench para madali yung makrack. Ayan. Kasi may mga ibang nag-DIY, mahina yung hand grip. So, yun, pwede nyo gamitin yung katala or adjustable wrench for loosening this oil cap. Ayan. Okay. So, wag nyo siyang iwang nakatiwangwang. Ganyan lang. Yan, okay na yan. Para yung hangin pumasok at tumulo pa. There. So, next one ay de-drain tayo ng or magpapalit tayo ng oil filter. Nasaan nga ba oil filter? Ito. So tight squeeze lang. Yan. There we go. So medyo matagal na itong hindi na change oil kasi madumi na. Yan. So tatapat nyo lang yung planggana nyo doon kasi tutulo pa yan. So madali naman siyang i-access. Dito lang siya. Yan o. So kaya favorite kong i-change oil itong gantong Avanza eh. Mga rear wheel drive kasi napaka-serviceable niya. Even radiator, dali lang. Ayan, so tanggalin natin yan. So pretty much yung iba kayang i-hand loose yan. Tingnan natin kung kaya natin. Ay, kaya nga. Nagawa na ano ko na loosen up ko. Pero pag mahina yung hand grip nyo, you need to buy one of these oil filter remover. Adjustable yan, so pwede nyong birahin yan. So yan, lalagay lang sa socket wrench, tapos yun ay mismong pang pipihit nyo. Pero on our case, kaya nung kamay natin. Yan, kahit babae kayang gawin to. Pretty much kasi mataas naman yung ground clearance nito. Ayan, kasya nga ako eh. Ayan. So, kakabitan natin to para malilipat ko na itong planggana sa oil filter. Ayan. So, unti na lang tumutulo sa kanya. There we go. Nilagyan ko siya ng Teflon para malesen yung leak kasi may nagdi-leak siya eh. Hindi naman sobrang leak, pero pumapawis. Alright. Again, 17mm yan. Common hand tools lang kailangan nyo dito. So, kaya-kaya nyo itong i-DIY. So, tututok lang natin siya dito on the right or driver side, left side. Switch lang natin to righty-tighty. Yan. So dahan-dahan lang. Hayaan yung sakyan niya yung thread. Yan. Kasi may Teflon. There.
Pag higpit naman, wag sobra kasi again, kailangan nyo rin itong luwagan on due time. Okay. So, okay na yan. Once di nyo na kaya, okay na yun. That's fine. Ayan. So, dalawa tayo sa oil filter. Ayan, makikita nyo, yun yung drain plug natin ay pan natin. Yun na yung pan. Ayun. There's the pan. Ito yung filter. So, luwagan na natin. Okay. So, yun na siya. Kakarga natin ay valvoline. Ayan. Tapos yung kanyang Vic na filter. Replacement to. Renken. Ayan. So Vic yung lagi kong ginagamit. Kasi even on 90s car, maganda siya humigpit. Yun. So, lalagyan lang natin to ng konti. So, nalagyan ko lang ng konti. Ayan. Preload ang tawag. Konting-konti lang. Yan. Kasi nakatagilid yan. So, ayun. Baka pretty much tapon din. So, kabit muna natin to. Ayun yung lagayan niya. Pupunasan din natin. So while you're here, pwede nyo punasan yung may mga dust kasi para malaman nyo kaagad kung may leak. Okay? Goods. Kita natin. Pag nilalagay ko naman, ito yung technique ko. So hataob muna, ay nakatingala muna. Right? Yan. Ganyan muna. Tapos saka siya gaganyan. There. Sana nakuha ako sa video. So pag hihigpit naman ito guys, hand tight lang. Basta yung masikip pa rin yung pinaka masikip na kaya nyo. Right. Pero hand tight lang. So hindi naman sumihigpit na sobra yan, basta hand tight. Huwag yung gagamitan ng any necessary tools kasi maliit lang yan. Ayun. So pwede na tayo maglagay ng langis. Alright, so kakabit tayo ng langis. Gamit kayo funnel para di makalat. Sobra na pala ang 4 liters dito. Sa factory specs, halos mga 3.8, halos lang ang laman ng engine.
Yun, so we're on the next. So since na medyo may mga leaks akong nakita, so susobrahan natin to kasi mahirap naman na matuyuan ng langis. So 3.8 should be good. 3.5 lang kasi 1.5. 1.5 to. G kasi. G variant. So, handa lang kayo ng basahan. So, saan nga ba ang dipstick ng ganitong makina? Ito. Okay. So, wipe down nyo muna bago kayo mag-tusok ulit para new reading. There. Saktong-sakto. Pero baka mag-top up pa tayo niyan. Kasi papastartin muna natin siya. Ayan, so pastartin muna natin. So nakabalik tayo. Ito pala yung fan belt or drive belt measurement niyang Avanza, which is 6PK 1890. Yun. So kabit muna natin to. Hindi ko pa siya napapastart kasi gusto ko once na in-start ko okay na lahat. Ayun, so ganito ko siya pinapasok para hindi mahirap. So unang-una kakalawit ko muna siya dito sa power steering pulley. Ayan, kakalawit ko muna siya dyan. So once makalawit nyo na, sunod naman si alternator. So sunod-sunod lang naman to. Ayan. Tapos pwede nyo na siyang idiretso dito. Ayan. From power steering to alternator. Tapos papasok yan dito. Ito na yung pinaka tricky part. Kasi babaliktad yan dito. Ito na yung pinaka madugo. So ganyan siya. Ayan, so ganyan siya. Yan, ganyan ang forma. Tapos ganyan. Yung luwag na yan, hahatakin nyo yan dito. Okay? Hahatakin nyo yan dyan. Make sure na hindi nyo ma-unrail. Ayan. One hand technique. Ayan. Make sure na hindi nyo ma-unrail. Ayan. Yun. So, ayan. Okay na. Make sure nyo lang nakaupo dito sa compressor. Make sure nyo lang na nakaupo lahat. Ayan. Ayan. Dapat gaya na itsura. Walang naka sakay sa kanto. Ayan. Kabila. Ito din. Dito din. Yun. Dito. Ayan. Saka mo supportedly dito sa main pulley. Ayan. Sakto. So, once already set na, pwede nyo na itong sikipan. So, di nyo naman na kailangan anuhin yan. Tubuhan para itutulak to. No need to. Self-tensioner to. Kaya to na-invento. Ayan. Kita nyo lang. Ayan. Tapos, kuha kayo ng ratchet para mas mabilis. Okay, so nahipitan na natin. So ayan, makikita nyo naman, yun yung makintab. Yun yung parang threshold nya or mark nya for the right tension. Pero kung hindi nyo naman alam tignan yan, pwede kayong mag-vary dito. So kanyan siya dapat, matigas. There we go. Oh, may leak sa ano, DVTI solenoid. Whoa. Ayan, tigas.
Ito, matigas. Alright, so pwede na natin yan pa-start din. So again, checking the oil level, i-full nyo muna siya kasi wala pang laman yung oil filter, magbabawas pa yan. So let's go. Start natin. So, paandarin nyo lang siya a minute or 2 or 3 minutes max. Let it idle para maka-prime yung oil. Ayan, so after nyan, pwedeng yun ang patayin para i-check yung oil level. Patayin na natin. Check natin yung oil level. After mapa-start, ganyan na level niya. Yan. So dadagdagan ko pa yan ng konti. Kasi may mga leak siya. So pag hindi nyo dinagdagan yan, mabilis lang mauubos yan. So yun, lalagyan natin siya ng threshold para may allowance lang yung kanyang mga oil leaks. Yun, balik na natin. Alright, so yun, gano'n lang naman kadali magpalit ng drive belt, paano mag-tension, paano magtanggal, paano magkabit, at mag-change oil ng gantong makina, which is Avanza 2006 G variant. So ayun, engine code pala nito ay 3SZVE 1.5 gas. So ayun, fun fact, this is a Daihatsu, similar to the Daihatsu pala to. Ayun, kaya napakadaling i-service. So ayun, again, this is DC Works. Always maintain your car, always love your car. See you in the next vlog, guys. Bye.